Sa liblib na nayon, payapang namumuhay ang mag-asawang Mang Ben at Aling Doris. Dating nangingisda sa karagatan ng matanda, pero nagbago ito nang mapalaya sa lugar. Sa kanilang paglipat, naipagpatuloy pa rin naman ang nakasanayang panguhuli ng isda. Pero sa ilog na lamang ito ginagawa. Kung buwis buhay ang pangingisda dahil sa hindi inaasahang banta ng panahon sa karagatan, sa ilog naman ay palaging nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagsulpot ng aswang. Isang araw, hapon na nang maisipan ni Mang Ben na manghuli ng isda. Kagad niyang nilinis ang panang panghuli, inihanda na ang buslo at ang mga bulate na gagawing pain. Habang naghahanda sa pag-alis, napabuntong hininga si Aling Doris sabay lapit sa kanya. Alam mo naman na delikado ang ilog. Bakit pupunta ka pa roon? Marami pa naman tayong manok na pwedeng ulamin kung gusto mo, Ben. May gulay din tayong tanim. Maisasalba na tayo ng mga yon sa gutom. Wika ni Aling Doris. Alam mo naman na nasanay na ang tiyan at bibig ko sa isda. Huwag kang mag-alala, mahal, mag-iingat ako. Hindi ako mapapahamak dahil dala ko ang tinik ng buntot page. Takot ang sino mang aswang dito. Tugon ni Mang Ben. Kampante ito sa naging sagot. Pero kabaliktaran ang nararamdaman ni Aling Doris. Noong nasa baybayin pa sila, may pag-aalala ito dahil marami ring bantang kapamakan ng laot. Pero ngayon, mas naging malala ang pag-aalala para sa asawa. Kahit pigilan ay tumutuloy pa rin ito. Alis na ako ha. Asahan mong marami akong huli pagbalik ko. May mauulam na, may maibebenta pa. Muling wika ni Mang Ben. Ngumiti na lamang si Aling Doris at inihatid ng tanaw ang papalayong asawa. Sa bawat hakbang nito, ganon din kabilis ang pagpintig ng puso. Habang wala si Mang Ben, ibinaling na lamang ang pansin sa mga gawaing bahay. Samantala, pagkarating ni Mang Ben sa ilog ay kaagad niyang hinanda ang pain. Gamit ang nylon, itinali niya ang bulate at hinagis sa tubig. 10 bitag ang ginawa nito at nang maayos nang maipwesto, naganda na rin sa pagpana. Makalipas ang ilang minuto ay may mga isda nang nagpakita. Dahan-dahang lumapit sa bulating bitag at nang sumunggab, itinutok niya na ang pana sabay pakawala ng palaso. Sa puntong iyon, 2 malaking isda ang nahuli sa iisang tira lang. Hindi na muna ito kinuha dahil meron pang nakawala sa kabila. Sa paglipas ng halos 1 oras, marami ang kanyang nahuli. Saktong napuno ang dalang buslo na ngayoy tinakpa ng dahon ng saging para hindi langawin ang laman. Wala pa sa isip ni Mang Ben na umuwi, kaya naman hinanda niya na ang huling 5 pain sa ilog. Habang nag-aantay na may isdang lumapit sa mga yon, nag-abala muna siya sa pag-iihaw. Habang nakatuon ng pansin sa pagluluto, dahang-dahang lumubog ang araw hanggang sa tuluyang sinakop ng dilim ang buong paligid. Sa pagkalingat sa oras, nagulat pa si Mang Ben nang mapagtantong gabi na. Wala siyang dalang flashlight, kaya naman hindi na makita ang mga bitag. Hinayaan na lamang ito at nagmamadaling binitbit ang mga gamit para umalis. Sa pagbaybay ng daan, panaylingon si Mang Ben sa kung saang direksyon. May umaalingasaw na baho sa paligid. Kilalang kilala niya ang amoy na yon. Minsan na siyang natuto sa amang albularyo patungkol sa mga aswang. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na lumalim ang kaalaman. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaang nawi sa pagkaputol ng koneksyon sa isa't isa. Pinalaya siya kasama ang asawa na si Aling Doris at namuhay malayo sa lugar. Pero kahit ganon,
Hindi may tatanggi na meron siyang kaalamang bitbit. Ito ang pagpatay ng aswang gamit ang tinik ng buntot pagi. Pagkarating sa unahan, huminto ito at sinabit sa sanga ng puno ng bayabas ang dalang buslo. Inilapag naman sa lupa ang mga pana. Nagmamadaling tinalian ng tinik ng buntot pagi ang dulo. Pagkatapos tignan ng paligid para hanapin ang nagmamay-ari ng amoy. Katulad ng inaasahan, sa hindi kalayuan nakatayo ang isang aswang at nag-aabang sa kanya. Ilang sandali pa sumugod na si Mang Ben. Kagad pinana ng matanda ang nilalang. Hindi nga lang tumama dahil nakailag. Sinalubong na lamang niya ng suntok nang makalapit ang aswang. Tumama naman ito, pero tila walang epekto. Panay ang naging pag-ilag ni Mang Ben. Nahirapang ayusin ang palaso sa hawak na pana. Bawat subok nadudulas ito dahil sa pagkahati ng atensyon sa karap. Masyadong malikot ang aswang na hindi tumigil sa pagpapaulan ng kalmot. Napapailag na lamang si Mang Ben. Napalayo nang maramdaman ang paghapdi ng kaliwang balikat. Hindi naman gaanong malalim ang sugat. Sobrang labis ang pagdurugo. Nang sumugod muli ang aswang, binilasan niya ang pagkilos at sa puntong iyon, nasaksak niya ang aswang gamit ang palaso na may nakataling buntot ng pagi. Natanggal pa ng aswang ang pana, subalit na natili sa loob ang tinik. Kagad dumagos ang dugo mula rito at nagpasuray-suray na ang aswang. Panay ang pagtagilid ng ulo na parabang nabibigatan hanggang sa pagapang na itong papalayo sa lugar. Hindi na hinabol pa ni Mang Ben. Binitbit niya ang gamit at nagmamadaling umalis. Pagkarating sa tahanan, sa halip na matawa si Aling Doris sa dalang naglalakihang isda, napagulgul ito nang wala sa oras matapos malaman ang nangyari. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Paano kung hindi lang kalmot ang natamo mo? Paano kung natuluyan ka ng aswang? Wika ni Aling Doris. Ang lala mo namang mag-isip eh. Kita mo naman na nakauwi ako ng ligtas. Kaunti lang ang sugat. Ang mahalaga, nakabalik ako ng buhay. Tugon ni Mang Ben. Kahit na, nabiktima ka na. Masyado pa ring malaki ang bilib mo sa sarili mo. Huli na to, Ben, ha? Huwag ka nang mangingisda sa ilog. Wika ni Aling Doris. Dahil sa galit at tampo, tinalikuran ni Aling Doris ang asawa. Pumasok na ng kwarto upang matulog. Ni hindi na ipinaganda ng hapunan si Mang Ben na palagi niyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, malaki ang galit dahil sa pagsaway sa kanya ng asawa. Hindi rin mapigilan ni Mang Ben na magalit sa sarili sa naging reaksyon ni Aling Doris. Alam niyang nag-aalala lamang ang asawa sa kapakanan. Naiintindihan niya kung bakit ito nagtatampo. Aminado si Mang Ben na matigas ang ulo pagdating sa pangingisda. Mahirap itong talikuran dahil nakagisna na noon pa man, magmula pa nung magkamuwang sa mundo. Habang ginagamot ang sugat sa balikat, napansin niya na tila may mali sa paligid. Hindi pa gaanong madilim, pero mukhang hating gabi na. May nagpaparamdam na nilalang. Ibinaba ni Mang Ben ang hawak na benda. Dinampot ang lagayan ng mga tinik ng buntot pagi. Maingat itong itinali sa palaso na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay nagmamadaling sumilip sa labas. Mula sa unahan, namataan niya ang isang aswang na nakamanman sa kapitbahay. Kakauwi pa lang nito kaninang umaga galing sa bayan. Kakapanganak lang din ng apo na maagang nabuntis dahil sa kapabayaan. Sa parte ni Mang Ben, nalikas ang pag-aalala para sa lahat. Hindi siya nanahimik. Lumabas at palihim na sinugod sa likuran ng aswang.
Isang tira pa lang tumama na sa aswang at napadaing ito. Nataranta ang nilalang habang pilit na tinatanggal ang palaso. Pero dahil naiwan ang tinik ng buntot page sa loob, natakot ito at nagmamadaling umalis. Napangiti si Mang Ben sa pag-aakalang tapos na. Pero laking gulat nang may makitang isa pa sa hindi kalayuan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay sumugod na rin ang nilalang. Sa pagtira ni Mang Ben, lumipad sa hangin ng palaso pero hindi umabot sa taas ng lipad ng aswang. Napadampot ito ng bote ng langis. Inihagis sa nilalang pero hindi rin tumama. Dahil sa ingay ng pagkabasag, nagising si Aling Doris. Ganon na lamang ang pagsigaw nito nang makita ang kaganapan. Gamit ang huling palaso ay pinana ni Mang Ben ang aswang. Sa kasamaang palad ay muli itong nakaiwas. Ito na ang huling dala niya, kaya naman nagsimula ng kabahan. Hindi niya rin maaaring ihampas bilang panlaban ang pana dahil baka masira at mawala ng alas. Pailag-ilag na lang muna siya. Hinatak palayo sa bahay ang aswang. Dinala sa bakanteng lote sa unahan. Sa pagtutuos nila, ginamit ni Mang Ben ang 1 metrong 2x2 na nahagilap sa damuhan. Sa pagsugod ng aswang, walang pagdadalawang isip niya itong hinampas. Natamaan ito ni Mang Ben at paulit-ulit na ginawa hanggang sa mapatras ang nilalang. Masamang nakatitig sa kanya ang aswang. Hinihingal na si Mang Ben dahil sa katandaan. Masyado pang mabilis ang kalaban kaya nahirapan itong sumabay. Pambihira din kayo ano? Magkasama pa sa paghanap ng mabibiktima. Kung ayaw mong matulad sa kasama mo, siguradong nakabulagtan na yun ngayon. Umalis ka na, huwag ka na babalik dito. Kahit anong sabihin ni Mang Ben, alam niyang hindi siya papakinggan ng aswang. Hindi makaintindi ang nilalang at hindi madaling paalisin, lalo na kapag gusto talaga ang biktima. Muling sumugod ang aswang at sinalubong naman ito ng hampas ni Mang Ben. Tumama ang unang hampas, pero yung sumunod siya mismo ang napuruan. Nahawakan ng aswang ang kahoy at sa kanya ito tumama. Nawala ng balanse at natumba ang matanda. Kagad na dumagan ang nilalang sabay sakal sa kanya. Pilit na nagpupumiglas si Mang Ben. Tinanggal din niya ang kamay ng nilalang, pero walang balak ito na bumitaw. Halos sumabog na ang dibdib sa bilis ng pantig ng puso. Muli siyang nabuhayan nang makapa ang isa sa mga palasong hindi tumama kanina. Walang pag-aalinlangang sinaksak ang aswang. Nangisay ito habang tinatanggal ang palaso. Ngunit hindi natanggal ang tinik. Nanatili ito sa katawan ng nilalang. Umangil ito ng napakalakas at naglaho sa dilim. Mariosepe, ano bang nangyari? Aswang na mismo ang lumapit sa atin. Wika ni Aling Doris. Hindi ko rin alam mahal eh. Nakita ko na lang sa bakuran ni Mang Saryo yung aswag, kaya nilabas ko eh. Hindi rin naman pwedeng pabayaan ko na lang yon. Tugon ni Mang Ben. Kaya nagmagaling ka sa pakikipaglaban. Ay naku naman, matanda ka na. Baka sa susunod, ikaw na talaga ang mamatay. Muling wika ng asawa. Ano ba naman yan eh? Parang gusto mo yata ako mamatay eh. Ang mahalaga, ligtas ako. Tugon ni Mang Ben. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na. Bahala ka sa buhay mo. Napabuntong hininga na lang si Mang Ben sa mga salita ng asawa. Isa lang naman ang dahilan kung bakit kinalaban ng aswang. Gusto niyang mapigilan ang banta nitong panganib sa buhay ng tao. Pero mukhang hindi sang-ayon si Aling Doris. Tahimik na lang itong sumunod at umuwi. Kinabukasan maagang nilako ni Mang Ben ang nahuling isda.
Nag-iwan naman siya ng para sa kanila ni Aling Doris. At upang hindi mabulok ang iba, benenta na lamang ito ni Mang Ben. Ang Ben, ang tapang niyo naman po ano? Halos wala nang nagagawi dun sa ilog dahil sa may balita doon o may aswang dun eh. Pero kayo, pumupunta pa, tas nanguhuli ng isda. Wika ni Tasyo. Iho, naging maingat at alisto lang ako. Dapat, matapang ka. Huwag kang matakot na humarap sa aswang. Tugon ni Mang Ben. Depende po kasi yan sa tao eh. Kaso hindi gaanong matapang ang mga tao dito sa atin para humarap sa mga aswang. Hindi ho katulad nyo. Muling wika ni Tasyo. Kung iisipin talaga namang nakakatakot. Pero kung patuloy tayong matatakot, tayo rin ang matatalo sa dulo. Tugon ni Mang Ben. Kung sa bagay. Eto po pala yung bayad. Wala po akong barya eh. Sa inyo na lang po yung sukli. Maraming salamat po ha. Wika ni Tasyo. Ay maraming salamat din iho. Ingat! Matapos makabenta, dumiretso na sa tindahan si Mang Ben para makabili ng bigas at iba pang kakailanganin sa bahay. Pagkarating sa tindahan, naabutan niya ang mga kaibigang nag-iinuman. Ay paring Ben, uminom ka muna. Wika ni Berting. Ay nako, hindi mo na siguro, paring Bertig. Kapag naamoy ako ng misis ko, malalagot ako sigurado. Tugon ni Mang Ben. Ay nako, hanggang ngayon, under desire ka pa rin ng misis mo. Muling wika ng kaibigan. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa doon. Ay nga pala pare, alam namin na mahilig kang manghuli ng isda sa ilog. Pero mas maganda siguro ay pagpaliban mo muna. May bangkay ng aswang na nakita kaninang madaling araw. Nagsimula na namang maggasik ng lagim ang mga yan ay. Wika ni Berting. Paring Ben, tama si Berting ha. Huwag ka munang mangisda sa ilog. Unahin mo ang kaligtasan mo. Hindi madaling kalabanin yung aswang ha. At saka hindi ka lulubayan yan. Wika ng isang kaibigan na si Takyo. Napabuntong hininga si Mang Ben sa narinig mula sa mga kaibigan. Kahit tama ang mga ito, hindi siya sigurado kung masusunod ang pakiusap nila. Pagkatapos makabili sa tindahan, umuwi na ang matanda. Naabutan niya sa bayang asawa. Hindi mapakali habang nakatanaw sa kabilang direksyon. Ito ang daan papunta sa ilog. Nanginginig. Balisang-balisa at pinagpapawisan. O mahal, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Ben. May aswang na napadaan dito. Ayun, hinabol ni paring Glenn. Tugon ni Aling Doris. Ano ka mo aswang? Ay sinaktan ka ba? Ay nasa na? Tanong ni Mang Ben. Ayos lang ako pero si paring Glenn sugatan. Hinabol pa niya yung aswang papunta sa ilog. Tugon ng asawa. Hinila ni Mang Ben si Aling Doris papasok ng tahanan. Kinuha na rin niya ang mga palaso na may tinik ng buntot page sa dulo. Nagmamadaling pumunta sa ilog. Pagkarating nagtutus pa rin si paring Glenn at ang aswang. Ay paring Glenn, mag-iingat ka! Umilag si paring Glenn nang magbigay ng hudyat ang matanda. Sa pagkawala ng palaso, dumaplis ito sa balikat ng aswang. Nakawala si paring Glenn. Nagmamadaling lumayo. Napunta ito sa direksyon ni Mang Ben. Pero bago pa man makalapit, napasubsob ito matapos dambahan ng aswang. Sumigaw ito ng malakas matapos makalmot sa likuran. Muling nagpakawala si Mang Ben. Sa pagkakataong iyon ay direktang tumama sa leeg ng aswang. Kaagad napalayo ang nilalang. Natatarantang tinanggal ang palaso. Magkabila ang palad ang tinakip sa sugat pero hindi napigilan ang pag-agos ng dugo.
dahil tumagos ito sa kabilang bahagi. Pasuray-suray itong naglakad. Sumuot sa halaman hanggang sa mawala na lang bigla sa paningin. Dali-dali namang tinulungan ni Mang Ben si Paring Glenn na hindi natigil sa kakadaing. Inuwi niya ito sa tahanan at hindi magkandaw-gaga si Aling Doris, maging ang asawa nitong si Aling Flora sa paghahanap ng gamot sa mga sugat. Ay pasensya na talaga kayo. Ako talaga ang pakay ng aswang na yun, nadamay pa si Paring Glenn. Wika ni Aling Doris. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Mare. Tayo-tayo lang din ang magtutulungan dito. Kaya walang may kasalanan kung hindi yung aswang na yon. Tugon ni Aling Flora. Napansin ko na talaga ang aswang na yon doon pa lang sa kakauyan eh. Sinundan ko nga nang makita akong papalapit sa bahay niyo. Wika ni Paring Glenn. Maraming salamat pare sa tulong mo ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na ang asawa ko. Pero ang ipinagtataka ko, pare, umagang-umaga may aswang na. Mukhang sadya ang paglapit dito sa inyo eh. Tanong ni Paring Glenn. Baka may napapansin dito sa inyo, Mare. O baka naman gutom lang talaga ang aswang na yan. Tanong ni Aling Flora. Diyos mio, hindi ko rin alam. Hindi ko alam ang isasagot sa inyo. Wika ni Aling Doris. Kung may binabalak ba ng aswang na yon dito sa amin, hindi ko talaga sila uurungan. Lahat sila papatayin ko. Huwag kang mag-alala pare. Magbabantay at magmamasid din ako dito sa paligid natin. Para kapag merong umaligid, alisto tayo kagad. Wika ni Mang Glenn. Wika ni Paring Glenn. Napatango naman si Mang Ben. Labis-labis ang pagpapasalamat sa kaibigan. Sa lupang kinalalagyan, 3 silang magkakapit bahay. Si Paring Glenn at Aling Flora, pati na rin ang kumadronang si Aling Isay. Maliban sa kanila, mga halaman, ligaw na damo, mga kahoy lang ang makikita sa paligid. Sa bahaging iyon ng sityo sila lang ang nakatira. Sa paglipas ng mga oras ay muling sumapit ang hapon. Walang magawa si Mang Ben. Naisipang magpunta muli sa ilog para manghuli ng isda. Naburyo na ito sa bahay dahil maagang natapos ang gawain. Pagsisibak ng kahoy, pagwawalis, pagtatabas ng mga damo, pagpapatuka sa mga manok, pagdidilig ng halaman at kung ano-ano pa. Nasa kusina na rin si Aling Doris, kasalukuyang nagluluto para sa hapunan. Tinignan niya ang niluluto nito, talbos ng kamote at sardinas. Nauumay na si Mang Ben sa pagkain ng ganong bagay, kaya nabuo ang pagpapasya na manghuli ng isda. Habang abala sa kusina ang asawa, pumuslit ang matanda. Pagkarating sa ilog, kagad niyang inayos ang mga pain. Tahimik lang itong nagmasid sa tabi habang nakaupo sa malaking bato. Hawak-hawak na rin niya ang palaso at pana na nakahanda ng tumira. Hanggang sa lumipas ang halos 20 minuto, wala pa rin siyang huli. Nagtaka na ito dahil sa ganong oras dapat marami na siyang nakuha. Ngayon wala talaga. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali. Nilapitan ni Mang Ben ang mga pain. Wala ni isang isda ang kumagat. Tinignan niya ang paligid. Malapit nang gumabi, kaya naisipan na lang ng matanda na umuwi. Hinayaan na ang mga bitag at binaybay na ang daan papunta sa tahanan. Tahimik lang si Mang Ben na naglalakad. Nang mapadaan sa mga puno ng papaya, huminto ito at nanguha. Paborito ito ni Aling Doris, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang makapitas. Habang sinusungkit ang hinog na prutas, napansin ni Mang Ben
na para bang may tao sa likuran. Nilingon ito ng matanda pero wala naman. Ibinalik ang pansin sa panunungkit hanggang sa makarinig siya ng kaluskos. Sa pagkakataong iyon ay may aswang na nakita. Kaagad dinampot ni Mang Ben ang mga palaso at pana. Walang pagdadalawang isip na itinutok sa gawin ng aswang. Pero nanatili itong nakatayo sa likuran ng puno. Nakasilip lamang sa kanya. Kung gusto mo akong biktimahin, halika dito! Lumabas ka nang masukat natin kung hanggang saan yung katapangan mo. Wika ni Mang Ben. Wala itong balak na lumabas. Nakasilip lang talaga sa kanya. Napatingin pa ito sa paligid dahil kakaiba na ang nararamdaman. Kaso nga lang nang ibalik ni Mang Ben ang tingin sa aswang. Nawala na ito. Napansin na lang na meron ng papalapit sa kanya. Mabuti na lang nauna itong umiwas bago maabot ng matalim na mga kuko ang balat. Kagad niya itong pinana subalit hindi natamaan. Dumiretso lang ang palaso doon sa puno. Naiampas na lamang niya ang mismong pana para makaligtas sa kagat nito. Sa lakas ng pagkakampas nasira ang sandata ng matanda. Dinampot ni Mang Ben ang palaso. Walang pasabing sinaksak ang aswang. Pero dumaplis lang ito sa katawan dahil nahawakan ito ng nilalang. Kahit ganun, napadaing pa rin ito at napalayo. Ininda ang sugatang kamay. Nataranta pang sinubukang kunin ang tinik ng buntot pagi na bumaon pero hindi niya makuha. Nilapitan ito ni Mang Ben at sinaksak ng isa pang palaso. Sa pagkakataong iyon, tumama na sa tiyan at natuluyan ang aswang. Gumulong ito pababa sa pangpang at bumulagta na lamang. Binalikan ni Mang Ben ang aswang na unang nakita. Bumalik na ito sa likuran ng puno. Nilingon pa ang aswang na nahulog para malaman kung isa lang ba sila o hindi. Doon lang nasigurado na dalawa nga ang bilang ng aswang. Sabihin niyo sa akin, ano bang kailangan niyo? Tanong ni Mang Ben. Sabay tutok ng pana sa aswang. Naging alisto siya nang tumakbo ito. Hinabol ito ng matanda. Pero nang hindi na mahabol, hindi na pinilit pa ni Mang Ben. Sa halip ay umalis na si Mang Ben sa takot na baka mabitag. Umiwas na lang ito sa posibleng mangyari. Pagkarating sa tahanan, nagulat naman si Mang Ben sa bungad ng asawa. Mahal, natatakot ako. Baka buntis ako. Wika ni Aling Dolores. Ano? Anong sinasabi mo? Anong buntis? Tanong ni Mang Ben. Ilang araw ko na ring napapansin. Nararamdaman ko ang senyales ng isang buntis. Tugon ng asawa. Mahal, pasensya ka na ha. Pero parang ang hirap paniwalaan yan. Matanda na tayo. Tugon ni Mang Ben. Samahan mo kaya ako kay Aling Tisay. Magpapahilot ako. Ipapatingin ko ang tiyan ko para makasigurado. Muling wika ni Aling Dolores. Sandaling natigilan si Mang Ben dahil sa pagkabigla. Hindi niya mapigilang pagdudahan ng asawa dahil para sa kanya, hindi na mabubuntis ang matandang babae. 55 na si Aling Dolores, kaya gano'n na lamang ang naisip nito. Pero dahil sa kagustuhan ng asawa, sinamahan niya ito sa kabilang sitio upang malaman ang katotohanan. Habang naghihintay sa magiging resulta, nagmamasid si Mang Ben sa labas. Si Aling Dolores na lang ang pinapasok niya sa bahay ng komadrona. Dahil napansin ni Mang Ben, may mabigat na presensyang umaaligid. Siguradong may aswang na nakasunod sa kanila. Napagduktong-duktong niya ang mga naganap sa mga nakalipas na araw. Ilang beses niya nang napansin ng asawa na palaging naghahanap ng makakain na parabang naglilihi. Nag-iiba na rin ang ugali nito.
na paminsan ay bigla-bigla na lamang nagagalit. Idagdag pa ang pagsadya at pagpaparamdam ng aswang. Sa puntong iyon, nakumbinsi si Mang Ben na maaaring buntis nga ang asawa. Ilang sandali pa lumabas din ang totoo. Si Aling Tisay na mismo ang nagsabi, buntis nga ang kanyang asawa. Natuwa siya sa nalaman, pero kasabay nito ang pagkabahala sa banta ng sitwasyon. Pagkatapos ay nagmamadali na silang umuwi. Habang nasa daan, naalerto si Mang Ben dahil sa aswang na nakasunod. May kalayuan ito pero naaamoy niya ang baho. Kaya naman pagdating ng tahanan, hindi siya nakatulog. Bagkus nagbantay sa mga nilalang. Saktong sumapit ang 11:00. Nagsimula na itong magparamdam. Panay ang silip ni Mang Ben sa labas habang maigpit na nakahawak sa pana at palaso. Binulsa niya ang ilang tinik ng buntot pagi para kung sakaling mabitawan ang palaso, meron siyang reserba sa bulsa. Hindi nagtagal lumitaw na ang aswang. Pagapang-gapang ito sa mayayabong nalaman. Bago pa man makalapit sa bahay, lumabas si Mang Ben para salubungin ito. Kagad niyang pinakawala ng palaso sa direksyon ng aswang. Pero napansin siya kaya nakailag at hindi natamaan. Muli pang tumira si Mang Ben pero hindi pa rin tumama. Tumayo na ang aswang at sumugod sa kanya. Nabitawan ni Mang Ben at pana at palaso sa lakas ng pagkakatama. Nawala ng balanse si Mang Ben. Bumagsak ito sa lupa at tumama ang ulo sa matigas na bato. Buong puwersa niyang pinigilan ang aswang dahil nagsimula na itong kumalmot sa kanya. Diyos mio! Diyos mio, Ben! Napatingin si Mang Ben sa bintana kung nasaan nakadungaw ang asawa. Dumampot ng malaking bato si Mang Ben. Pinukpok sa aswang para makalayo. Kagad dinampot ang palaso at saka isinaksak sa nilalang at tumama sa braso. Pero kakaiba ang aswang na ito dahil hindi man lang dumaing kahit labis na ang pagdurugo ng sugat. Pasimple nitong tinanggal ang palaso. Ben, halika na dito! Wika ng asawa. Hindi nakinig si Mang Ben. Pinana niya uli ang aswang. Pero nasalo nito ang palaso at binali sa mismong harapan. Patuloy lang si Mang Ben. Pero nasasalo pa rin hanggang sa maubos na ang palaso. Dinampot niya ang sinibak na kahoy sa tabi at ginamit na panlaban. Ngunit hindi yun umubra sa lakas ng aswang. Nagpagulong-gulong na lamang siya sa lupa matapos atakihin ng nilalang. Duguan na ang muka pati na rin ang dibdib. Napailing na lang si Mang Ben ng ulo para mawala ang hilo. Nagdadalawa ang paningin at nanghihina. Nababahala siya sa maaaring kahinatnan, lalo na sa asaway ngayong binalingan ng aswang. Meron siyang nakapang palaso at kahit hindi maayos ang paningin, sinubukan pa ring pumana. Sa kabutiang palad tumama naman pero hindi natinag ang aswang. Mabuti na lang nagising na ang kabilang bahay, sina Aling Flora at Mang Glenn. Nagmamadaling nilapitan ng aswang at walang pagdadalawang isip na tinaga gamit ang dalang palakol. Bumaon sa pagitan ng leeg at balikat ang patalim. Doon na rin ito napasuko at para masiguradong hindi na makakaligtas ang aswang, ginamit ni Mang Ben ang tinik ng buntot pagi, ibinaon sa katawan ng nilalang. Kagad namang binawian ng buhay ang aswang. Pinagtulungan hilahin papunta sa malayo. Pinagtiyagaang hukayin ang libingan. Sa nangyari natulala na lang si Mang Ben at ang asawa. Mas mabuti siguro kung dumito na lang muna kami ni Flora para naman maraming bantay. Mas marami, mas maganda. Wika ni Paring Glenn. Tama siya, lalo na ngayon buntis si Mare. Wika ni Aling Flora.
Mas lalo yatang naging delikado ang buhay natin, Ben, ngayong nagdadalang tao ako. Wika ng asawa. Huwag mong isipin yan. Sadyang sinusubok lang tayo ng panahon. Malalampasan din natin to. Wika ni Mang Ben. Sinigurado niyang alisin sa isipan ng asawa ang negatibong pag-iisip. Dahil ayon sa kanya, hindi ito ang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Panahon ngayon para labanan ang banta ng kapamakan. Magmula ng gabing iyon, sa kanila tumuloy si paring Glenn at Aling Flora. Hindi na iba ang dalawa dahil tila magkapatid si paring Glenn at Mang Ben. Nang sumunod na mga araw, wala namang nangyari. Walang aswang na nagparamdam. Pasado 4:00 ng hapon, nang muling maisipan ni Mang Ben na manghuli ng isda sa ilog, inihanda niya ang mga gamit, pana, bulate na pangpain, buslo na lagayan. Nang makita niyang abala ang asawa at si Aling Flora sa pagluluto ng kamote at saging, sinamantala niya ang pagkakataon. Tumakas pero nahuli siya ni paring Glenn. Pare, ikaw talaga napakapasaway mo. Paano kung maabutan ka na naman ng aswang doon? Paano kung malaman ito ni Mare? Malalagot ka na naman. Ipagpaliban mo muna yan. Wika ni paring Glenn. Parang Glenn, parang hindi naman tayo magkapatid. Alam mo naman na nakasanayan ko na talagang manghuli ng isda. Mahirap talikuran ang nakasanayan. Huwag mo na lang sabihin sa asawa ko. Tugon ni Mang Ben. Talagang kinutsaba mo pa ako, ha? Sige na pare, ngayon lang naman eh. O siya, mauna na ako habang may araw pa. Wala nang nagawa si paring Ben sa pagiging pasaway ng kaibigan. Katulad ng sinabi ni Mang Ben, inilihim niya sa asawa ang pag-alis. Pero kalaunan, naisipan nitong sumunod sa matanda. Pagkarating ni Mang Ben sa ilog, kagad nitong hinanda ang mga pain. Hindi niya na makita iyong naiwan nung nakaraang araw dahil inanod na ito ng malakas sa tubig. Ilang sandali pa ay may nahuli na ito. Maliit pero mapagtsatsagaan. Naaaliw pa siya sa nagliliitang isda na ang iba ay hinuli na lang gamit ang mga kamay. Habang nalibang sa panghuhuli, dumating si paring Glenn. Ho, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mang Ben. Mapapagalitan din ako ni Mare kapag nalamang pinagtakpang kita eh. Sumunod na ako sa'yo para maging sulit kung sakali. Marami ka bang nauli? Tanong ni paring Glenn. Marami naman pero maliit eh. Halika, tulungan mo ko. Sa puntong iyon, silang dalawa ang sumuong sa ilog para manghuli ng isda. Sa kalagitnaan, hindi nila napansin ang dalawang pares na mga mata na kanina pa nakatingin sa kanila. Dalawang aswang ang kasalukuyang nagmamasid kay Mang Ben at paring Glenn. Nilalamon pa ng pagkaaliw ang dalawa, kaya hindi naramdaman ang panganib na nakaabang sa kanila. Ilang sandali pa, sinakop na ng kadiliman ng gabi ang paligid. Doon lang sila nakapag-isip na umuwi na. Nag-uusap sila habang binabaybay ang daanan. Bigla na lang ding natigilan matapos harangin ng aswang. Doble pa ang kaba. Dahil paglingon ay meron pang isa sa likuran. Eto na nga ba eh. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Wika ni paring Glenn. Huwag kang matakot paring Glenn. May panlaban tayo sa mga yan. Tugon ni Mang Ben. Kagad inilabas ni Mang Ben ang tinik ng buntot pagi. Mabilis ang itinali sa mga palasong hawak. Hinanda na ang sarili sa pagpana. Ibinigay niya kay paring Glenn ang ibang palaso para may magamit sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Kaya pala kampante ka na pabalik-balik dito sa ilog.
May dala ka palang panlaban eh. Bakit hindi ko to alam? Tanong ni paring Glenn. Natutunan ko lang din yan kay tatay. Buti nga nalaman ko bago ko palisin eh. Tugon ni Mang Ben. Nang kumilos palapit ang aswang na nasa harapan, pinakawalan agad ni Mang Ben ang palasong ibinala sa pana. Nakatsamba ito at tumama sa balikat kahit umilag pa ang aswang. Nabigla ang nilalang sa sukdulang sakit na dulot ng tinik ng buntot pagi. Kaagad ng isay, nanginginig pang tinanggalang palaso at dahil naiwan ang tinik sa loob, napapaangil na lamang ito. Si paring Glenn naman ang tumapos sa kanya. Binalingan ni Mang Ben ang aswang na nasa likuran. Hindi nakagalaw. Tila naparalisa nang makita ang epekto ng tinik ng buntot pagi sa kasama. Bumuelo na ng pag-atake ang matanda. Kagad namang umiwas ang aswang. Natatarantang sumuot sa mayabong na halaman at biglang nawala. Ito dapat ang ginagawa sa inyong mga aswang. Hindi na kinakaawaan ng katulad yung walang tigil sa pambibiktima. Wika ni paring Glenn. Hindi lang sinaksak ng palaso ni paring Glenn ang aswang. Meron siyang dalang kutsilyo. Ito ang ginamit na panaksak. Halos matanggal na ang ulo nito. Kung hindi lang siya inawat ni Mang Ben, mukhang mapuputulan na ito ng leeg. Halika na, tama na yan paring Glenn. Tara na, mamaya may sumulpot na naman eh. Wika ni Mang Ben. Nagmamadali na silang umalis sa lugar sa takot na baka magsulputan pa ang ibang nilalang. Kayo ang nauna sa pagtira sa lugar na ito paring Glenn. Ano ba ang kwento kung bakit may aswang palagi doon sa ilog? Tanong ni Mang Ben. Kahit nung unang dating namin ni Flora sa lugar na ito, 3 dekada na ang nakakalipas. Talagang meron ng aswang eh. Noon hindi ko pa alam na meron. Kampante ako nagtatampi sa roon hanggang sa may sumulpot. Ayon natauan ako at di na muling bumalik. Ngayon ang alang ako naglakas loob uli. Wika ni paring Glenn. Kung ganon, parang kuta talaga ng aswang ang lugar na yon. Pambihira. Ang sasarap pa naman ng mga isda sa ilog na yon. Wika ni Mang Ben. Ayan tayo eh. Wala ka nang ibang inisip kung hindi ang isda. Nasasayangan ka pa sa isda kaysa sa buhay mo. Ikaw ang pambihira. Eto naman, hindi na mabiro. Nagkatuwaan pa ang magkaibigan. Kaso nga lang nawala ang ngiti nang makita na magulo ang tahanan. Sa kalayuan pa lang, maririnig na ang sigawan ng mga asawa. Nang mapagtanto ang nangyayari, kumaripas sila ng takbo pauwi ng tahanan. Pagkapasok ay naabutan nila. May kanya-kanyang hawak na patalimang dalawa. Nakatutok sa nilalang. Hindi na rin tumunganga si Mang Ben at paring Glenn. Kagad inagaw ang atensyon ng nilalang. Bumuelo ng pag-atake si Mang Ben gamit ang pana. Pero hindi tumama dahil mabilis itong nakailag. Nasunggaban siya ng aswang. Mabuti na lang hindi gaanong napuruhan at sa kamay lang natamaan. Nabitawan niya ang pana. Sumaktong naroon si paring Glenn. Ito na ang pumana sa nilalang. Kagad itong napadaing at nagmamadaling lumabas ng tahanan. Sa bintana ito dumaan. Hinabol pa nila ang nilalang hanggang sa napadpad muli sa ilog. Taga rito yata yung aswang na yan eh. Talagang dito pa tayo dinala. Wika ni paring Glenn. Maging alisto ka. Hindi natin alam kung anong klaseng panganib ang meron ngayon. Tugon ni Mang Ben. Naging alisto silang dalawa. Pinatalas ang pandinig at pandama. Nakahanda na rin ang mga palasong may nakataling tinik ng buntot pagi sa dulo. Pinakikiramdaman nila ang paligid. Masyadong mapanlinlang ang mga palahaw
na bigla na lamang maririnig kung saan-saan. Umihip na rin ang malamig na hangin. Palipat-lipat na ang kanilang paningin. Sinusundan ang galaw at kaluskos ng mga dahon at halaman. Meron bang baboy ramo dito? Parang may halinghing ng hayop. Wika ni paring Glenn. Maging si Mang Ben ay nagtataka kung bakit may ingay na parang nagmumula sa baboy ramo. Palapit ng palapit sa kanila ang tunog. Lumalakas na rin ang kaluskos ng mga halaman sa tabi. Hindi nagtagal lumitaw ang lumilikha ng ingay, isang malaking baboy ramo. Namumula at nanlilisik ang mga mata. Kaagad naman silang napaiwas nang sumugod ito sa kanila. Masyadong mabilis ang aswang. Bakas pa sa lupa ang matutulis nitong mga kuko. Sinubukan ni Mang Ben na umatake, subalit sa bilis ng galaw ng nilalang, dumiretso lang ang palaso at sa puno tumama. Sinubukan din itong salubungin ni paring Glenn, pero nauwi lamang sa pag-ilag. Pare, meron ka ba bang palaso? Meron pa ako dito pero walang tinik ng buntot bagi. Wika ni paring Glenn. Eto, 2 na yung ilagay mo para kung sakaling makatsamba tayo. Direkta na ang kamatayan yan. Wika ni Mang Ben. Sinunod ni paring Glenn ang sinabi ng matanda. 2 tinik ang itinali sa dulo ng palaso. Ilang ulit nilang sinubukan ng atake pero walang tumama sa aswang. Ang naiwan na lang ay tinik ng buntot pagi. Yung mga palaso na ubos na. Wika ni Mang Ben. Teka, hindi naman malayo sa atin eh. Susubukan ko kunin. Kinuha ni Mang Ben ang atensyon ng aswang. Samantalang si paring Glenn, ito ang kumuha ng mga palasong tumarak sa puno. Matapos makuha, mabilisan niyang tinalian ng tinik ng buntot pagi at muli itong inabot kay Mang Ben. Sinimulan muli ng matanda ang pagpana sa nilalang. Pero dahil sa bilis ng galaw nito, hindi na muna basta-basta pinakawala ng palaso. Kaunti na lang ang tinik. Sa pagkakataong iyon, hindi na pwedeng masayang kahit isa. Kailangan makaisip tayo ng paraan para mapabilis ang pagpapatumba sa aswang na yan. Paring Ben, magpapahabol ako. Siguraduhin mong mapapatamaan mo yan, ha? Wika ni paring Glenn. Inagaw nito ang pansin ng aswang. Sumunod naman ang nilalang sa kanya. Kumaripas ng takbo si paring Glenn kung saan-saan. Pero umikot lang ito pabalik-balik sa kinaroroonan ni Mang Ben. Nang malapit na sa kanya, nakahanda na ang palaso. Sa isang iglap dumiretso sa mata ng nilalang ang tinik ng buntot pagi. Napatigil ang aswang. Dumagungdong sa buong dako ang lakas ng pag-angil. Sa pagwawala nito, nahulog ang nilalang sa ilog at tinangay ng malakas na agos ng tubig. Nang makita yon, parehong nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ay nako, kamunti ka na tayo dun, ha? Wika ni paring Glenn. Ay sawa ng Diyos, buhay pa tayo. Nagtawanan pa ang dalawa. Nagpahinga sandali at nang makabawi ng lakas, bumalik na sila sa tahanan. Kinabukasan, pagsapit ng hapon, nagulantang sila matapos makuna ng asawa. Tulala lang si Mang Ben, hindi makapaniwala sa nangyari. Matagal nilang hinangad na magkaroon ng anak at ngayong nabiyayaan, babawiin naman kagad sa kanila. Ang asawa niya, labis-labis ang pagdadalamhati, hindi matigil sa paghagulgol. Kahit anong balik niya kay Aling Tisay, wala na ang bata sa sinapupunan. Maraming kumalat na usap-usapan. Aswang ang dahilan ng pagkawala ng sanggol. Kumbinsido rin si Mang Ben, maging si Aling Flora at paring Glenn.
Wala namang ibang matutumbok kung hindi ang nilalang. Ilang beses nila itong nakaengkwentro at ang pinakamalala, nakapasok pa ito sa tahanan. Dahil sa galit na bumabalot kay Mang Ben, nagpa siya itong magiganti. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto. Tinignan ang natitirang buntot ng pagi. Meron na lamang siyang 12 tinik. Ubos na rin ang palaso, kaya gumawa ito ng panibago. Matapos makaputol ng kawayan, minadali niya na ang paggawa ng mga palaso. Itinali sa dulo ang tinik ng buntot pagi. Sa pagkakataong iyon, wala na siyang nais pang gawin kung hindi tugisin ang mga aswang doon sa ilog. Pare, ano sa pupunta? Huwag mo sabihin doon sa ilog. Ben, nakuna na nga ang asawa mo dahil sa nilalang na yon. Tapos pupuntahan mo pa. Huwag mo nang dagdagan pa yung problema. Wika ni paring Glenn. Yun na nga paring Glenn eh. Pupuntahan ko ang mga aswang na yon at uubusin ko sila. Kinuha nila sa akin ang buhay ng anak ko. Ngayon maniningil ako. Tugon ni Mang Ben. Kahit anong pigil ni paring Glenn kay Mang Ben, hindi na ito nagpaawat. Nasa bahay ni Aling Tesay ang asawa kasama si Aling Flora. Kaya naman pumabor sa kanya ang pagkakataon. Hindi naman ito pinabayaan ni paring Glenn. Sumunod siya matapos maisugbit ang itak sa tagiliran. Nagbitbit pa ng palakol. Pagkarating sa ilog, nagsimula ng dumilim ang paligid dahil nagbabadya na sa paglubog ang araw. Sumigaw kagad si Mang Ben. Tinawag ang mga aswang at hindi nagtagal ay naglabasan din. 2 nilalang ang unang nagpakita. Hindi rin nila malaman kung saan galing dahil wala namang bahay sa malapit. Hindi na pinalampas ni Mang Ben ang pagkakataon. Kagad pinakawala ng palaso sa hangin. Tumama naman subalit daplis lang. Pero kahit ganon, napadaing ang aswang. Ngunit hindi gaanong malubha ang epekto. Kumilos na rin si paring Glenn. Tinaga ang isa pang aswang na palihim na umatake sa likuran. Mabuti na lang nauna sa paglapat ang patalim kaysa sa mga kuko. Bumagsak itong duguan. Kagad namang tinira ng palaso ni Mang Ben. Ano? Meron pa ba? Tanong ni paring Glenn. Tinignan ni Mang Ben ang palaso. Meron pa siyang 6 na hawak. Muli nilang tinignan ang isa pang aswang na kahit pasuray-suray ay lumalaban pa rin. Pinana niya ito pero nakaiwas. Nagmamadali pang tumakbo papunta kung saan. Sinundan nila ang aswang. Napunta sila sa kuweba. Sa isip-isip ni Mang Ben at paring Glenn, ito na ang lungga ng mga nilalang. Baka marami sila sa loob ah. Ano, papasok ba tayo? Tanong ni Mang Ben. Sa palagay ko pare, wag na. Kaunti na lang ang tinik ng buntot pagi. At kapag marami nga sila, hindi natin kakayanin. Tugon ni paring Glenn. Anong gagawin? Aatras tayo. Pare, uubusin ko sila. Pinatay nila ang anak ko. Wika ng matanda. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Pare, unahin natin ang kaligtasan bago ang pag-iigante. Tugon ng kumpare. Hinila ni paring Glenn si Mang Ben palayo. Pero nang lumabas uli ang aswang, pareho silang napabalik para tugisin ito. Nanghihina na ang nilalang, pero may lakas pa rin ng loob upang manlaban. Maliksi itong kumilos at kamuntika ng mapuruhan si Mang Ben. Mabuti na lang, naging maagap si paring Glenn. Nagawang iharang ang palakol. Bumaon sa dibdib nito ang talim, pero kahit maraming dugo na ang umaagos ay lumalaban pa rin ito. Nang makabawi si Mang Ben, muli niya itong inatake pero nakailag pa rin. Sunod-sunod na palaso ang pinakawalan, subalit naiiwasan lamang hanggang sa isa na lang ang natira.
Wag muna. Isa na lang yan. Hindi dapat masayang. Wika ni paring Glenn. Hininto ni Mang Ben ang pagpana. Hinugot ang itak na nasa tagiliran ng kumpare. Halika, mag-toast tayong dalawa. Wika ni Mang Ben. Dali-daling sinugod ang aswang. Kagad pinaulanan ng taga pero nakakaiwas pa rin. Sa puntong ito, kapansin-pansin ang panghihina ng nilalang. Kaya naman sinamantala nila ang pagkakataon. Nakisali na si paring Glenn. Ilang beses umatake ang dalawa. Hanggang sa napuruhan ang aswang at tuluyang napasuko. Ibinaon ni Mang Ben ang kahuli-huliyang tinik ng buntot page sa katawan nito. Ilang sandali lang ay natuluyan na ang aswang. Mulat na nakabulagta sa mabatong lupa. Inantay pa ni Mang Ben at paring Glenn kung may aswang pang magpaparamdam. Ngunit sa paglipas ng ilang oras, napagpasya nilang umalis dahil huminahon na ang paligid. Iniwan na rin ang mga bangkay ng aswang. Sa paglipas ng araw, binalikan nila Mang Ben at paring Glenn ang nasabing kuweba. Sinuri nila ang bawat sulok. Nakahinga ng walang isang bakas ng aswang ang nakita. May naiwan namang mga kalmot sa mga bato, pero walang senyales na meron pang buhay na nilalang. Upang makasigurado, nagpausok sila ng kamangyan sa buong kuweba. Nanatili sila ng ilang sandali doon sa ilog habang nanguhuli ng isda. Alisto din sila sa pagmanman sa paligid dahil baka may susulpot na lang bigla. Sa kabutihang palad ay wala naman. Inaraw-araw nila ang pagpunta doon sa lugar sa pag-aakalang nagpapalipas lang ng panahon ang mga aswang. Pero buwan na ang lumipas. Wala nang nagparamdam. Bumalik na ang sigla ng paligid. Dumami na rin ang napapadayo sa lugar. Nung una natakot sila sa ideyang baka nagtatago lang kung saan ang mga nilalang. Pero nang makitang wala naman, nainganyo na silang magtampisaw at manghuli ng isda sa lugar. Ganon naman talaga ang kalagayan ng ilog bago dumating ang mga aswang na iyon. Pero ngayon, wala na. Bumalik na ang dating sigla. Pero kahit pa sabihing maayos na ang lahat at umalis na ang mga aswang, hindi pa rin nagpakampante si Mang Ben. Masyado silang nadala sa nangyari. Dumayo siya sa karatig bayan para maghanap ng kung sinong albularyo o antingero na may panindang tinik ng buntot pagi. Bumili siya ng marami para may panlaban kung sakaling bumalik ang banta ng mga aswang. Matapos nun, ginugol niya ang ilang araw sa paggawa ng palaso. Ilang buwan na ang nakalipas pero nanatili pa rin ang galit ni Mang Ben sa ginawa ng mga aswang. Nagawa nitong kunin ang anak. Hindi siya makakapayag na muling makapangbiktima ang mga iyon, sa pamilya man niya o sa ibang tao. Talaga bang igugugol mo yung buhay mo sa pagbabantay dito sa ilog? Hindi mo naman kailangan gawin yan, paring Ben. Wika ni Glenn. Hindi ko responsibilidad ang magbantay sa ilog na ito. Pero hindi ako papayag na bumalik ang mga nilalang na yon at mambiktima uli. Dito lang ako. Haharapin ko ang banta nila. Sa puntong iyon, wala nang makakapigil pa kay Mang Ben. Nagpa siya itong ialay ang buong oras sa pagbabantay sa ilog upang maaksyonan kung meron bang mga aswang na mapapadayo sa ilog na palaisdaan. Opinyon para sa kwento mga kabayan, siguro pasensya kasi yung sulat kasi nito parang napagpapalit-palit yung pangalan ng asawa. Tapos ito lang yung kwento na parang nakakainis yung bida, yung asawa. Sipin nyo, di ba? Alam mo nang may banta ng aswang. Buntis yung asawa mo. Tapos pabalik-balik ka pa rin sa ilog para mangisda. Di ba? Parang common sense.
Kung alam mo nang may ganong banta, ba't ka pa mangingisda dun? Alam mo nang nasa bingit ng kamatayan yung asawa mo. Uunahin mo pa yung kagustuhan mo sa pangingisda. Yun lang. Medyo nakakainis lang yung bida sa kwento na to. Kumbaga, kasalanan niya din kung bakit nawala yung anak nila eh. Kung siya'y pumirme sa tahanan, alam mo yun, inayos niya yung sarili niya na wag na munang pumunta dun sa ilog. Di sana nawala yung anak. Pero madalas kasi iba rin maglaro yung tadhana Kumbaga baka kailangan mawala ng isang buhay para mas mapigilan pa yung mas maraming taong mapahamak. Kaya ba mga kabayan, anong opinion nyo? Share nyo naman sa comment section. Maraming salamat.